Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, YouTube channel. The forget like, share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Mamay kapayapaan at habag biyan ng Diyos ay sama sa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Na ito po yung lingkod, Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Kapatid, sa bawat araw patuloy po tayo na magpasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Tanda po natin, ito ang pinakamalaga po, ang salita ng Diyos na nagbibigay po sa atin ng buhay na walang hanggang. Ito mga kapatid, pinatunayan po ng mga apostol at sa atin ngayon na buhay pa, na itong salita ng Diyos talaga ang nagbibigay ng buhay na walang hanggang. Kaya gagawin natin mga kapatid na kailangan pagsikapan natin mga kapatid ang sariling kaligtasan. Ito po yung sinabi na sa Pablo sa Pilipos 2:12 na pagsikapan natin ang sarili nating kaligtasan, na ito mga kapatid ay nahayag po ng Panginoon na sa araw po na magparito ng Panginoon ay makamtan talaga natin ang buhay na walang hanggang, dahil po ito po ay inaasahan din natin, no? Buhay na walang hanggang ang pinakamalaga, no, sa atin. Kung ano man ating mga ninanais, pinapangarap, ay alam po ng Panginoon yan mga kapatid, dahil hanggang sa mga araw na ito ay naparating pa sa atin ang kanyang mga salita upang na matili po tayo matatag mga kapatid, no, sa ating pananampalataya. Dahil kung hindi tunay ating pananampalataya, so hindi po natin makamtan mga kapatid ating mga inaasam na kaligtasan kapag hindi tunay ating pananampalataya. So, dahil po na ang salita ng Diyos ang bibigay sa atin ng buhay na walang hanggang, kaya tinuturuan po tayo ng salita ng Diyos. Kung magawin natin ito, magkaroon talaga tayong buhay na walang hanggang, no? Shout out po, no, sa lahat ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook, sa lahat po na ating mga kasama sa ministry Apostolic Believers of Christ International. Magandang umaga po sa lahat. At pagkalimutan natin mga kapatid, like and share lang po natin ang salita ng Diyos, and i-post na lang natin ang notification bell para update po tayo sa bawat araw ng panibagong video na ating pinopost dito sa YouTube channel, sa Facebook. I-subscribe natin, no, mga kapatid. Huwag kalimutan mag-subscribe para update talaga tayo mga kapatid. Kailangan natin mag-subscribe para ma-update natin ang araw-araw po natin ginagawa na itong salita ng Diyos na parating natin sa buong salimutan para matatag tayo sa pananampalataya. Na mga kapatid, pakinggan natin ang sulat ng Tito, Kabanata 1, Talata 1, na sa salita ng Diyos dito lang karoon ng buhay na walang hanggang. Pakinggan natin mga kapatid ang sulat ni Tito. Unang kabanata. Mula kay Pablo na lingkod ng Diyos at apostol ni Jesucristo, sinugo ako ng Diyos upang patibayin ang pananampalataya ng kanyang mga pinili at ipaunawa sa kanila ang katotohanan tungkol sa uri ng buhay na katanggap-tanggap sa Kanya. Ang pananampalataya at pangunawang ito ang siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa na makakamtan natin ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos bago pa man niya likhain ang mundo, at hindi siya nagsisinungaling. Ngayon na ang panahon na itinakda niya upang maihayag ang kanyang salita tungkol sa buhay na ito. At sa akin ipinagkatiwala ng Diyos na ating tagapagligtas ang pangangaral ng salitang ito. Amen. Siya mga kapatid, no, na ayaw po ni Apostol Pablo dito na talagang mayroon tayong maasahan sa ating pananampalataya. Mga kapatid, tanda po natin, ito po talaga ay nagbigay sa atin ng kaligtasan, na ito talaga ang pinakamalaga sa bawat isa sa atin ngayon, na ang ating pananampalataya nagbibigay ng buhay na hanggang, at ang salita ng Diyos nagbibigay ng buhay na walang hanggang. Sapagkat, bakit nagkakaroon ng pananampalataya? Dahil sa salita ng Diyos natin napakinggan. Ayan mga kapatid, ang ibig sabihin ng Biblia.
na 1 Peter chapter 1 and verse 1. Mga kapatid, ito po ay binigyan tayo ng Panginoon na pagkataon, hallelujah, na ito talaga ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggang. So napakahalaga mga kapatid, kailangan natin malaman ito talaga ay nais ng Panginoon na matuto tayo, kasi ito ang pinakamalaga sa ating bawat isa. Kung ano talaga ang napakahalaga po sa atin, ito talaga ay nais ng Panginoon na matuto tayo. Tandaan po natin mga kapatid sa unang Juan kabanata 1 talata 1 na ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pinapahayag namin sa inyo ang tungkol sa Kanya na mula pa sa simula ay nariyan na. Narinig namin Siya, nakita at napagmasdan ng sarili naming mga mata at nahawakan pa namin Siya. Siya ang salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So Siya ang salita ng Diyos, nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Dahil po nagsalita po ang Diyos Ama sa pagitan ng anak. So kaya hindi po natin malalaman ang katotohanan pag hindi po natin alam mga kapatid ang salita ng Diyos. Kaya dito tayo karoon ng buhay na walang hanggang sa salita. Sapagkat kung sunod natin ang salita, ayan mga kapatid, talagang pagpalain po tayo. Sapagkat ang sinabi po sa pahayag in chapter 1 verse 3 na mapalad ang nagbabasa ng propesiya at nakikinig at gumagawa. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit nang mangyari. Ayan po mga kapatid, gusto natin pagpapalain sapagkat ang mapalad na pumuhay ay makasama sa unang pagkabuhay. So kaya kailangan pagpapala po, no, sa paningin ng Diyos ang pumuhay natin, hindi po sumpa. Dahil po ang makasama lang sa unang pagkabuhay yung namumuhay po na pinagpala sa harapan ng Diyos. Sa chapter 20 in verse 6, ganito po ang sinasabi ng Biblia, sabi ni Apostol Juan, mapalad at banal ang makasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Magiging mga pari sila ng Diyos at ni Kristo, at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Ang pagkatalo ni Satanas. So mga kapatid, now mapalad at banal na pumuhay ang makasama lang, no, sa unang pagkabuhay ng mga patay. So kailangan mga kapatid, mapalad na pamumuhay, hindi po sinusumpa ng Diyos. Sapagkat kung nais natin pagpalain tayo, so makinig, magbasa ng Biblia at pakinggan ang Biblia at sundin ang aral ng Diyos para pagpapala talaga ang sa atin, hindi po sumpa. Sapagkat marami nga umaasa mga kapatid ng kaligtasan, pero ang mapalad dito, nagbabasa, nakikinig at gumagawa. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit nang mangyari. Kung tinutupad nila ang sinusulat dito, kaya bakit nagawa natin mga kapatid sa araw-araw, nakapagawa tayo ng mga video para po na maparating natin itong pagpapala na ito. Dahil po pag hindi tayo makarinig ng salita ng Diyos, kaya makamtan natin pagpapala, sapagkat sa salita ng Diyos po tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggang. Hindi sa relihiyon, hindi sa bansag sa atin dito sa sanibutan, pastor, pari, tagapagturo, Christian, manampalataya, na talagang mapalad tayo. Sapagkat ang mapalad yung nagbabasa, nakikinig at gumagawa, no, na napakinggan. Yan po pagpapala na tunay, no, hindi kay umaasa ng pagpapala pero hindi pala ito makamtan. So kaya ang sabi sa Pablo, maliban na lamang kung ito na yung panampalataya, hindi tayo maligtas. Pero kung tunay ang panampalataya, ay maligtas po tayo. Dahil po ang panampalataya natin mga kapatid ay nagbubunga po ito, no? So
kaya ingat tayo mga kapatid sa bawat araw na ating pamumuhay. Nais natin talaga ang pagpapala, at mga kapatid, tanda po natin ang dapat natin gawin, na dapat mga kapatid na ito ang tinatanggap ng bunga natin na pananampalataya, ang buhay at itong kaligtasan. Dahil po ang bunga ng pananampalataya natin itong kaligtasan. Pero kung natin gawin ang ating napakinggan, so hindi po magbubunga ang ating pananampalataya. Dahil po kung pagpapala ang ating nais, kailangan pala natin tanggapin ang salita at gawin, no? Ayaw sa ating napakinggan, para ang pagpapala talaga ay mapasa atin po mga kapatid, sapagkat ang bunga ng pananampalataya, tanda po natin, ito po ang kaligtasan, no? Sinabi ni Apostol Pedro, 1 Peter chapter 1 verse 9, na ito talaga mayroon tayong maasahan, na ito mga kapatid, na matatanggap natin, no, ang bunga ng pananampalataya na walang iba kundi ang kaligtasan. Dahil tinatanggap nyo ang bunga ng pananampalataya nyo, na walang iba kundi ang inyong kaligtasan. So yan. So bunga ng pananampalataya. So nagbubunga pala ang pananampalataya ng kaligtasan. At ang pananampalataya, pinatunayan ito sa gawa. So yan mga kapatid, sinabi ni Apostol Santiago sa 2:18, dito po sa Santiago, mga kapatid, maliwanag po dito na ipakita mo sa akin ang iyong mabuting gawa dahil sa iyong pananampalataya, at ipakita ko sa iyo ang aking pananampalataya na mayroon kasamang mabuting gawa. So yan mga kapatid, pinakamalaga sindro po, no, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kung talagang may magsasabi, may pananampalataya ako, at ikaw naman ay may mabuting gawa, ito naman ang isasagot ko. Paano ko makikita ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabuting gawa? Ipapakita ko sa iyo na may pananampalataya ako sa pamamagitan ng mabuti kong gawa. So, paano mapatunayan natin ang ating pananampalataya kung walang mabuting gawa? So, sabi sa Santiago, ipakita ko sa iyo ang aking pananampalataya na mayroon kasamang mabuting gawa. So, kaya yung po mga kapatid, dahil po sa mabuting gawa, magbubunga ito mga kapatid, tandaan po natin, ng kaligtasan. So yan lang mga kapatid ang pinakamalaga, no, sa bawat isa sa atin na isang kaligtasan. So dapat natin mga kapatid pakita ang bunga ng ating pananampalataya. Bakit sinabi po ni Apostol Pablo dito po sa 1 Thessalonians in chapter 1, mga kapatid, in verse 3. Pakinggan natin ha. Ito po sinabi po ni Apostol Pablo. Nagpapasalamat kami kapag inaalala namin ang mabubuti ninyong gawa na bunga ng inyong pananampalataya. So ang mabuting gawa, bunga ng pananampalataya, at ang bunga ng pananampalataya, kaligtasan. So yan mga kapatid, pinakamahalaga, malaman po natin yan. Bakit baka mga kapatid, sa atin na lang palagi ang ating sarili na haka-haka, hindi po pananampalataya na tunay, kasi pinatunayan talaga ang pananampalataya ng mabuting gawa. So ibig sabihin, kung nais natin patunayan ang pananampalataya, kailangan mayroong mabuting gawa para makikita ang bunga. So pagkat hindi magbubunga, ito'y paputulin at igagatong na doon sa apoy. So mga kapatid, ang Kristo po, siya ang puno, tayo po ang kanyang mga sanga. Pero kapag ang sanga hindi namumunga, ito'y puputulin at igagatong sa apoy. No? Maliwanag po ito mga kapatid na ang ating gawa, bunga ng pananampalataya. Nagpapasalamat kami kapag inaalala namin ang mabubuti ninyong gawa na bunga ng inyong pananampalataya. Inaalaala rin namin ang pagsisikap na bunga ng pag-ibig ninyo at ang katatagan na bunga ng matibay ninyong pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. So, itong katatagan natin, bunga, mga kapatid. Tandaan po natin, sa pagbalik ng Panginoon, may maasahan po tayo. Pagtatyaga, no? Kailangan natin yan malaman mga kapatid. Kailangan natin ito gagawin at ipakita natin at totoong pananampalataya sa pagitan na ating gawa. Hindi po sa salita lang, mga kapatid,
kailangan may gawa tayo. So kung umasa tayo ng kaligtasan, so dapat lang mga kapatid, alam po natin ang dapat natin gawin. Sana po talaga ay mapatunayan natin habang sa sanlibutan tayo na totoo talaga ang ating pananampalataya. Kasi sabi sa Pablo, maliban na lang kung hindi tunay ang inyong pananampalataya, ay hindi po tayo magkaroon, mga kapatid, ng pag-asa po ng kaligtasan. Kasi sabi niya sa 1 Corinthians in chapter 15 in verse 1 up to 2. Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangarap ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Sa pamamagitan nito ay maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko. Maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. So yan po, kung panghawakan natin ang pinapangaral ng magandang balita, paano panghawakan mo lang, hindi mo ginagawa? So kailangan natin yan panghawakan, ibig sabihin na ito po talaga ay pinanindigan po natin. Maliban na lang daw kung hindi tunay ang ating pananampalataya. So ang patay na pananampalataya, hindi tunay, yung nagkikinig lang at hindi gumagawa. Yan po ang patay na pananampalataya. Kaya kailangan natin, mga kapatid, na pakinggan at gawin ang salita ng Diyos para ang pagpapala ay makamtan na galing po sa ating Panginoon. So yan, mga kapatid, ang dapat natin gagawin. Kaya dapat natin patunayan, mga kapatid, no, kung totoo talaga may pananampalataya po tayo. So kailangan natin samahan ng gawa. Hindi lang po tayo na nakikinig dahil alam natin na ang ating panahon ay panandalian lang po sa libutan. Hindi po tayo magtatagal dahil po ang ating buhay, mga kapatid, sa sanlibutan ay hiram natin ito sa Panginoon. At dahil hiram natin ito sa Panginoon, dapat ibalik natin ito sa Panginoon na mapakinabangan po natin. Hindi kay pinapakinabangan lang po natin ang buhay pero hindi mapakinabangan ng Panginoon. So ibig sabihin, dapat pala sa ating pamamagitan sa libutan ay dapat nating gawin ang kanyang mga salita. Now, kasi po napakahirap po kung mapunta tayo sa lawa ng apoy dahil doon, mga kapatid, walang kapahingaan talaga ng mga tao doon magpakailanman. Siya, mga kapatid, ang dapat natin malaman ay po sa pahayag in chapter 20 in verse 10 na araw-gabi ang impyerno, araw-gabi ay magpapahirap sa atin magpakailanman. Kaya dapat na iwasan natin, mga kapatid, itong apoy na hindi mamatay. Ito sabi ng Panginoon sa Matthew 10:28 na huwag natin katakutan ang tao na kaya patayin lang ang katawan, ngunit hindi lang mapatay ang espiritu, itong kaluluwa. Ngunit ang ating katakutan yung may kapangyarihan na magpuksa kung magtapon ng katawan at kaluluwa doon sa impyerno. Yan, mga kapatid, katakutan po natin. Huwag tayo matakot ng tao. Pagbantaan man tayo, kung mayroon man ang sabihin natin, iniisip ang tao sa atin na masama, hayaan po natin sila sapagkat ang Diyos po ang nakakaalam ng bawat isipan ng tao. So kung naisip ng Panginoon talaga na tayo ay ngayon na lang, ay ngayon na talaga tayo. Wala po tayong magawa. Kasi isang ikot ng orasan, isang oras man o isang minuto, wala pong makadagdag ng buhay natin. Sa Matthew chapter 6 in verse 27 na kahit isang saglit man lamang, wala makadagdag ng buhay natin. Kaya ang ating gagawin, mga kapatid, dapat natin pagsikapan itong kaligtasan na ito na inasahan po natin. Dahil po ang sabi ng Biblia is Pilipos 12 na pagsikapan natin ang kaligtasan na ito na ating inasahan. Paano pagsikapan natin? Bakit sinabi Biblia na ito'y habag lamang, hindi sa ating gawa? Kasi paraan po ng Diyos ang dapat pagsikapan natin, hindi paraan natin na tao. Kasi ang paraan ng tao minsan ang papahamak din sa atin. Pero ang pagsikapan natin ang paraan ng Diyos. Paano natin makamtan ang buhay na walang hanggang? Kasi ang pagpapala talaga kailangan natin. Now, mga kapatid, na ayon na sa Biblia sa 1 Peter chapter 1 verse 9
na itong panampalataya natin ay nagbubunga ito ng kaligtasan. At ang mabuting gawa natin, bunga ng panampalataya. Na mga kapatid, siguro kung sa ating panahon ngayon, hindi natin alam ang katotohanan, so magdalawang isip tayo, paano makamtan ang kaligtasan talaga? Yan sinabi ng Biblia sa 1 Peter chapter 1 verse 9 na ang bunga, kapatid, ng panampalataya ay kaligtasan. At ang bunga ng gawa ay ang panampalataya. So mga kapatid, nagsasama po ito. Kung walang panampalataya, hindi po tayo magbubunga. Kasi ang panampalataya, nagbubunga itong mabuting gawa. At ang panampalataya natin mga kapatid, tanda po natin, nagbubunga din itong kaligtasan. Na ang ating gawa, bunga ng panampalataya. At ang ating panampalataya, nagbubunga ng kaligtasan. Saan ito nagsimula? Sa ating napakinggan. Hindi pwede mga kapatid na itong salita ng Diyos, baliwalain na natin ito mga kapatid. Huwag kasi ito po, bakit tayo nagkaroon ng panampalataya? Dahil sa ating napakinggan. Na ang salita ng Diyos, ang nabibigyan ng kaligtasan is 1 John chapter 1 verse 1 na ang salita ng Diyos, ito ang buhay na walang hanggang. Kaya paano tayo magkaroon ng buhay na walang hanggang? Wala sa relihiyon, wala sa ating bansag pastor, Christian ng palataya pari man tagapagturo. Ang ating kaligtasan, ang pagsunod ng mga aral ng ating Panginoon Diyos Ama. Kaya sa aral po tayo natili, sabi sa Pablo talaga na sabay ligtas kayo sa mga pinapangaral namin sa inyo na inyo pinanghawakan at pinanindigan, maliban na lamang kung hindi tunay talaga ang inyong panampalataya. So alam po natin na habang tayo may sanabutan may panampalataya ay ginagawa natin palagi kung ano ang mga aral utos ng Diyos sa atin para pong kaligtasan na ating makamtan. Inulit ko po, anuman ang reliyon natin, anuman ang sama natin, anuman ang isyo natin, anuman talaga ang mga linuntunin, tradisyon, doktrina, so dapat alam natin, ito talaga ay narapat gawin na hindi po ito papahamak sa atin. Sapagkat may aral po na palihim na pinangaral sa sanibutan na nakakasira na ating panampalataya. Sa 2 Peter chapter 2 verse 1 na noong unang panahon sa Israel ay maraming lumitaw po ng mga bulaang propeta. Kung huwad na propeta, ngayon naman meron din lalabas sa atin na mga huwad na guro na palihim nagtuturo sila na makakasira lang na ating panampalataya. So masisira ang panampalataya natin kung hanggang sa pag-asa ng panampalataya. Pero ang aral ng Diyos, binabaliwala po natin. Hindi pwede mga kapatid. Delikado po ating kantungan. Kung gano'n na lamang ang ating pamuhay, na tayo lang ay umaasa po ng kaligtasan, umaasa ng panampalataya, pero ang ating mga gawa, malayo po sa kalooban ng Diyos. So wag na sana mga kapatid yan mangyari, na ayon lang po sa ating panampalataya, pero wala tayong ginagawa. Sabi ng Santiago talaga sa 2:18, ipakita mo sa akin ang iyong panampalataya na may kasamang mabuting gawa at ipakita ko sa iyo ang aking panampalataya na may kasamang gawa. Yung mga kapatid, ganyan lang po ang ating panahon. At kung may salimutan na habang magagawa pa tayo, mga kapatid, ng salita ng Diyos, gawin na po natin. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang tao. Pero tandaan po natin, mapahamak na ang tao kung ang kanyang ginagawa na ayaw na lang po sa sarili ng kapakanan, hindi po kalooban ng Diyos. Kasi ang siya ng Biblia, hindi lahat na tumatawag sa akin, City 21 sa Mateo, Panginoon, ay makapasok sa kanyang langit, kundi ang tumutupad lang ng kalooban ng aking Ama na sa langit. Kaya ito ang ating sikrito, hindi relihiyon, hindi bansang pastor pari ito kapagturo ng palataya Kristiyan. Ang sikrito, gawin natin kung ano ang ating napakinggan para ang tunay na kaligtasan ay ating makamtan. Mga kapatid, maraming salamat po sa lahat na ating mga viewers, listeners, dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Naway ang kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay sumasa atin lahat, sumagitan ng ating Panginoong Kristo. Ito po lingkod sa Tumakang Apostolic Believers of Christ International. Sinin to us, the grace of Jesus Christ be with us. Amen.